Etong ganap na to ay kaninang umaga. Pagising ko ay nagprito kagad ako ng isda na may ulam namin. At pagkatapos ko naman magprito ay ginising ko na kaagad yung mga anak ko para makaligo kaagad sila. Kasi yung mga oras na yan ay mag alas 6 na nga ng umaga. At tapos na rin ako niyan magsaing ng kanin. Kaya yung hinihintay ko na lang na matapos nga silang maligo para makapag-umpisa agad kaming mag-almusal. At pagpasensyahan nyo na yung postura ko nga dyan. Ayan, punit pa nga yung damit ko at wala pa nga suklay-suklay yung buhok ko. Ganyan talaga si ako guys. Tuwing umaga, talagang hindi talaga ako nagsusuklay ng buhok. Yung ginagawa ko na kaagad paggising ko pa lang, yung pag-asikaso na nga ng pagkain para yung mga anak ko ay hindi nga sila malate. At eto nga yung update dito nga sa paglalagay ng dingding. Ayan guys, malapit na nga siyang matapos. At pagkatapos ko naman mapakain yung mga anak ko, ay hinatid ko na kaagad sila sa paaralan. At pag uwi ko nga galing paghatid sa kanila, ay may nasalubong nga ako na nagbebenta nga ng taho. Kaya ayan guys, bumili na ako dahil sobrang miss ko na talagang kumain ng taho at nakalimutan ko na talaga kung anong lasa nga nito sa sobrang tagal ko nang hindi nakakain. At fast forward, bandang hapon naman yan guys, galing si Papa na Masada ay tinapos na niya kaagad. Dito yung paglalagay nga niya ng bubong ay ng dingding sa bahay. Kaya ayan na nga guys, at nilagyan pa nga ni Papa dito ng bubong malapit nga sa may pintuan namin para kapag umuulan ay hindi nga pumapasok yung tubig. At pagkatapos naman ni Papa nag-ayos nga dito, yung inasikaso ko naman yung paglilinis nga dito kasi nga maraming ang yero na mga nakakalat lang dito, yung mga natira nga mga yero galing sa paggupit nga ni Papa at baka nga masugatan yung mga anak ko. Kaya ayan guys, niligpit ko na at nilagay ko na sa tabi. Pagkatapos naman, eto naman yung niligpit ko guys, sinanggal ko naman eto nga mga naewang mga putol-putol na kahoy, ayan nilagay ko na doon sa tabi. Pagkatapos eto nga mga plywood guys ay sinunog ko na nga dito kasi nga para hindi ka agad mapuno, eto nga lagayin ko ng basura kasi minsan lang kasi dadaan nga dito yung nagkumukuha nga ng mga basura. Kaya nung natapos ko na nga mailigpit, eto nga mga putol-putol na kahoy, ay eto naman, pinundo ko naman kaagad, eto nga mga plywood. Pagkatapos ayan, sinunog ko na. Konti lang naman to guys, kasi yung iba guys, tinabi ko na muna kasi nga pwede nga yun magamit guys kapag naubusan na nga kami ng gasol, pwede namin yun magamit na panggatong. At pagkatapos ko na nga nito masunog guys, ayan, nagwalis naman ako dito sa likod ng bahay at yung mga tanim naman ko naman dito sa likod ng bahay ay binalik ko na nga. Kasi tinanggal nga namin yun nung naglalagay nga sila Papa dito ng dingding, tinabi ko na muna yung mga nakalagay ko nga dito na mga tanim. At ngayon guys, ayan, ibabalik ko na nga kasi nga natapos naman sila dito sa paggawa. Habang naglilinis nga ako dito sa likod ng bahay, ay binubunot ko na nga rin yung mga nakatubo naman na mga damo kasi medyo marami-rami na kasi yung mga damo nga nakatubo nga dito. Kaya ayan, binubunot ko na para naman hindi nga siya kumapal. At yung mga oras na yan guys, ay malapit na nga mag alas 4, kaya binilisan ko na yung kilos ko kasi nga susundin ko pa yung mga anak ko sa school nila. Kaya nung natapos ko na nga may balik, etong mga halaman ko, ayan, dinakot ko naman. Eto nga nabubunot ko ng mga damo. Medyo marami-rami din to kasi nga yung kapitbahay nga namin ay hindi nga nakapagbunot ng mga damo dito nga sa kilid ng bahay nila. Kaya yung naaabot ko, ayan na yung nabunot ko para naman kasi natatakotin kasi ako baka nga bahayin nga nito ng ahas. Magkadikit pa naman kami ng bahay at alam nyo naman, meron nga kaming bata dito sa bahay. At fast forward naman, bandang gabi na nga to, ayan, bumili lang ako ng 1/4 nga na karning manok at eto nga gulay. Kaya eto lang yung ulam namin ngayong hapunan. Ginisa ko nga lang to sa bawang at pagkatapos nilagay ko na nga etong karni ng manok. Pagkatapos nga yung magisa ko na nga etong karni ng manok ay nilagay ko naman etong gulay. At naglagay na rin ako dito ng tuyo, konting magic sarap lang at kalahating basong tubig lang. At pagkatapos tinakpan ko naman at hihindayin ko lang siya nga kumulo. At pagkulo nga nito ay luto na nga to dahil nga mabilis lang naman tumaluto nga etong gulay. At ayan na guys, luto na nga ang aming ulam for today. Kaya kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At mabuti na lang talaga at eto nga mga anak ko ay hindi nga tumaarte at kumakain nga to sila ng gulay. Kaya hindi talaga ako nahihirapan pakain nga sila kasi nga lahat naman na niluluto ko ay kinakain naman nila. At eto lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Don't forget follow, like, and share. Thank you so much.